Daryl, itapon mo na nga itong mga pinagugasan namin ng paa. Tatlong mga babae ang makikitang nakaupo sa isang sofa. Katatapos lang nilang ibabad at hugasan ng kanilang mga paa. Nagpapakita ng kaakit-akit na ganda at klas ang mga ito sa sino mang titingin sa kanila mula sa malayo. Mayroon din silang kanya-kanyang mga asset. Isa sa mga ito ang asawa ni Daryl, habang ang dalawa ay ang dalawang pinakamatalik niyang mga kaibigan. Matapos marinig ang utos ng kanyang asawa, masunuring itinapon ni Daryl ang maruming tubig mula sa tatlong mga pinagbabarang batya. Hindi na siya nakagawa ng kahit na anong imik dahil isa siyang manugang na nakikitira sa pamilya ng kanyang asawa. Kahit 3 taon na ang lumipas mula noong ikasal sila ng kanyang asawa, hindi na siya nagkaroon ng lugar sa pamilya ng kanyang napangasawa. Madalas siyang sinisermonan ng kanyang asawa at ng kanyang biyanan sa tuwing nakakagawa siya ng kahit kaunting mali na makita ng mga ito sa kanyang mga ginagawa. Mas nagawa pang irespeto ng mga ito ang kanilang aso kaysa sa kanya. 3 taon nang kasal sina Daryl at Lily Lindon, pero mukhang sa pangalan lang ito makikita dahil hindi pa kailanman nila nasusulit ang kanilang pagsasama. Ni hindi man lang niya mahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Sa sahig lang din natutulog si Daryl dahil sa tindi ng inis sa kanya ng asawa niyang si Lily. Paglalaba, pagluluto, paglilinis ng mga kwarto, ang lahat ng gawaing bahay ay nakatoka kay Daryl araw-araw. Isang araw, kalahating oras siyang sinermonan ng asawa niyang si Lily matapos aksidenteng makabasag ng isang mangkok habang nagluluto. Nagkaroon rin ng isang pangyayari kung saan hindi sinasadyang magising ni Daryl ang kanyang asawa habang papunta sa banyo. Agad siya netong sinampal ng malakas nang walang pagkaalinlangan. Ito ang unang beses na sinaktan si Daryl ng kanyang asawa. Hindi siya nagawang pagbuhatan ng kamay maging ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Kaya natural lang na magalit siya rito, pero kinakailangan niya itong pigilan at sarilinin. Ang tanging magagawa niya lang ay ang magmakaawa at humingi ng tawad kay Lily. Pero sa huli, nagawa pa rin siya netong paluhurin, magdamag. 3 taon na ang nakalilipas, kaya sanay na si Daryl sa ganitong buhay. Wala na siyang masisi kundi ang kanyang sarili sa pagiging manugang sa pamilyang ito, hindi ba? Ang masaklap pa rito ay ang matinding pagmamahal na nararamdaman pa rin ni Daryl sa kanyang asawang si Lily kahit na araw-araw siya netong kinamumuhian at itinuturing na basura. Pangalawang anak si Daryl sa angkan ng Darby. Kilala sila bilang pinakamalaking angkan sa buong Jiangnan region. 3 taon na rin ang nakalilipas mula noong gumastos siya ng 8 milyon para bilhin ang 8% ng kumpanyang Southeast Petroleum. Daan-daang miyembro ng kanilang angkan ang nagalit sa ginawa ni Daryl noong mga panahon na yon. Tinawag naman siyang hibang ng iba niyang mga kaangkan, habang inisip naman ng iba na sinusubukan ng suluhin ni Daryl ang kayamanan ng kanilang angkan sa ginawa niyang ito. Kaya nagkasundo at nagpasya ang buong angkan ni Daryl kasama ang kanyang mga sariling magulang na itakwil siya at burahin sa kasaysayan ng kanilang angkan. Naramdaman ni Daryl ang mabilis na pagiging negatibo ng mga relasyon sa loob ng 3 taon niyang karanasan kasama ang kanyang asawa. Mabilis ring humahanap ng dahilan ang kanyang mga dating matatalik na kaibigan upang layuan siya. Kaya wala na siyang nagawa kundi tumira sa pamilya ng kanyang asawa para mabuhay. Hindi niya nasabi ang pangyayaring ito sa kahit kanino, maging sa asawa niyang si Lily. "Oh, Lily, mukhang naturuan mo nga ng gusto ang asawa mong iyan ah," sabi ni Jade na isa sa mga best friend ni Lily.
Nanlalamig namang tumawa si Lily at sinabing, "Si Daryl ba ang tinutukoy mo? Nagiinit na nga ang ulo ko sa tuwing nakikita ko ang basurang iyan eh. Habang ang ibang babae ay nagpapakasal sa mga lalaking nagmula sa mga kilalang pamilya, natali naman ako sa basurang yan. Tingnan mo, ang dungis-dungis niya. Mukha na siyang mahirap na trabahador sa probinsya. Siguradong kahihiyan lang ang dadalhin niya sa annual reunion ng aming angkan bukas." Hindi na iwasang mapatingin si Jade kay Daryl. Walang duda, namumurahin niya ang brand na suot na damit ni Daryl at nagmukha na rin itong madungis. Tumatawang sinabi nito na, "Sige na Lily, tama na nga ang tungkol sa kanya pero seryoso. Totoo ba ang narinig kong may problema raw ang kumpanya niyong netong nakaraan?" Dahan-dahan namang tumango si Lily at sinabing, "Milyon-milyon nga ang nawala sa amin noong sinimulan naming pasukin ang fashion industry last month, kaya kinakapos na ngayon ang aming kumpanya. Kailangan na naming makahanap ng investor ngayon linggo para makakuha ng $5 million para maibangon ang kumpanya." "Oh, Lily, sino namang investor ang magbibigay ng 5 million sa loob lang ng isang linggo para pondohan kayo?" Buntong hininga ni Jade. Hindi na sumagot pa rito si Lily. Agad niyang napansin na nakikinig si Daryl sa kanilang usapan dahil tapos na neto ang kanyang pinapagawa. Nagbigay siya ng matalim na tingin dito at walang awang sinabing, "Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang mag-stay dito, Daryl? Umalis ka na at maglaban ng mga damit ko." "Labhan mo na rin ang mga jeans ko sa maleta," dagdag ni Jade. Hindi na nagawa pang magreklamo ni Daryl at agad na inilagay ang damit ng mga ito sa washing machine kasama ng sarili niyang mga damit. Bukas na ang kanilang high school reunion kaya kailangan niyang magmukhang presentable kahit papaano. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Chinek niya ito at nakita ang isang text message mula sa isang numero na mayroong 6 na digit sa dulo. Agad na napakunot ang kanyang mga kilay nang makita ang numerong ito. Hindi ba't ito ang numero ng aking angkan? Ang isip niya. Nagtatakang binuksan ni Daryl ang text message at nagulat nang mabasa ito. "O aming ikalawang young master, tulungan mo ang ating angkan. Nangangailangan ng ating angkan ng malaking pondo kaya kakailanganin namin ang suportang magmumula sa iyo." Sinong niloko neto? Kumunot muli ang mga kilay ni Daryl habang nag-iisip ng mag-isa. 3 taon na ang nakalilipas mula noong itakwil ako ng buong angkan, kaya wala nang kahit na anong kapangyarihan ng aking pangalan. 20 na lang din ang natitira sa aking bulsa, kaya bakit sila hihingi ng tulong pinansyal sa akin? Ano pa bang mahihita nila sa akin ngayon? Muling napatingin si Daryl nang mag-vibrate sa ikalawang beses ang kanyang cellphone. Nakatanggap muli ito ng isa pang mensahe. "Pakiusap yang master, nagmamakaawa ako na tulungan mo ang pinagmulan mong angkan. Lumaki na ng husto ang kita ng shares na iyong binili 3 taon na ang nakalilipas. Kaya pakiusap, siguradong babagsak ang ating angkan kung hindi mo kami matutulungan." "Ano?" Napaatras si Daryl matapos basahin ang ikalawang text message. Agad niyang kinuha ang kanyang black card mula sa Amethyst Bank sa loob ng isang iglap. 3 taon na rin niyang hindi nagagamit ang card na ito. Isa itong status symbol na sumisimbolo sa mga mayayaman dahil ang bawat isang card ay mayroong isang customer service representative na nakahandang tumulong sa may-ari neto sa anumang oras. Agad niyang i-denial ang customer service hotline ng bangko. "Maligayang pagbalik, Mr. Darby. Ano po ang maipaglilingkod namin sa iyo?" Sagot ng isang sweet na boses ng babae. "Ipakita mo sa akin ang balance ng aking account. Dali!" "Wala pong problema, sir. Sandali lang po," sagot ng babae. Matapos ang ilang segundo, muling nagsalita ang babae. "Mr. Darby, lumampas na po sa checking limit ng bangko ang kabuuang account balance ng iyong account.
Kaya maaari po kayong pumunta sa VIP section ng aming bangko, dala ang mga kinakailangan naming valid ID at iba pang dokumento para matulungan kayo sa inyong request. Hindi pa natatapos ang babae sa kanyang pagsasalita nang agad na ibinaba ni Daryl ang tawag. Sobrang laki na ng pera sa bank account ko. Tawa ni Daryl habang tuwang-tuwang nag-iisip sa kanyang sarili. Sino ba namang makapagsasabi na ang napakalaking investment na kanyang ginawa 3 taon na ang nakalilipas na siya ring naging dahilan ng pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya ay lalago ng ganito? Lily, tingnan mo si Daryl. Tuwang-tuwa niyang tinitingnan ang balanse ng kanyang bank account sa kanyang cellphone. Hindi mapigilang matawa rito ni Jade. Natawa rin dito si Lily. Binibigyan ko siya ng 200 na allowance kada araw. Mukhang nakaipon na siya netong nakaraang 3 taon. Oh, Lily, isipin mo na para ka lang nag-aalaga ng isang aso, sabi ni Jade na nakapagpatawa sa kanilang tatlo. Excited na tumakbo si Daryl papunta sa kanyang asawa at sinabing, kailangan ng kumpanya nyo ng $5 milyong, di ba? Paano kung sabihin ko sa iyong nakahanap na ako ng paraan para matulungan ka sa inyong problema? Malakas at tila walang hanggan naman ang naging pagtawa rito ni Jade. Sandali niyang tiningnan si Daryl at sinabing, Daryl, naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang 5 million? 200 lang ang ibinibigay sa iyo ni Lily araw-araw. Pero kung magagawa mo talagang maglabas ng 5 milyon, mukhang kailangan na kitang tawaging daddy. Talaga lang ha? Ngisi ni Daryl na parang isang tuso. Kung ganoon, tandaan mo ang mga sinabi mong iyan. Hindi na siya magawa pang pagpasensyahan ni Lily. Mukhang nawala na sa tamang katinuan si Daryl matapos tumayo sa kanilang harapan na parang isang katulong at guluhin si Lily. Kaya naiinis niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, umalis ka na, sumasakit na ang mga mata namin sa'yo. O sige, sabi ni Daryl at tahimik na umalis sa harapan ng mga ito. Hindi na nagawa pang makatulog ni Daryl kinagabihan sa sobrang pagkasabik. Hindi siya makapaniwala sa hindi inaasahang balita na kanyang natanggap kanina. Gustong-gusto na niyang magpunta sa bangko upang tingnan ng personal ang perang nilalaman ng kanyang bank account. Nagpaikot-ikot sa kanyang higaan si Daryl bago makatulog ng bahagya. Pero nang papalalim na ang kanyang tulog, agad na maririnig sa buong sala ang boses ng kanyang biyanan. Gumising ka na, Daryl, at ihatid ang anak ko sa trabaho. Narinig ni Daryl ang boses ng biyanan niyang si Samantha sa kanyang pagtulog, kaya inakala na isa lang itong panaginip at tumalikod para ipagpatuloy ang malalim niyang pagtulog. Pero sa mga sandaling ito, malakas na bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at agad siyang tinadyakan ng naiiritang si Samantha. Bingi ka ba o tanga? Hindi mo ba narinig na tinatawag kita para ihatid si Lily sa trabaho? Walang awang sinabi ni Samantha. Aminado rin si Daryl na maganda pa rin si Samantha kahit nasa 30s na ang edad nito. Siguradong pinangangalagaan nito ng husto ang kanyang itsura. Inaantok pang tumayo si Daryl mula sa sahig ng kanyang hinihigaan at napatigil na tiningnan ang kanyang biyanan. 3 taon matapos naming ikasal, hindi man lang kami nakalabas ni Lily kahit isang beses dahil kahihiyan lang ang turing niya sa akin. Pero ngayon, gusto na netong ihatid ko siya sa trabaho? Isip ni Daryl. Nasa punto na siyang iyon ng kanyang iniisip nang mismong si Lily na ang pumasok sa kanilang kwarto. Nakabihis ito sa kanyang business attire. Agad netong ipinadyak ang kanyang paa sa sahig at sinabing, bingi ka ba? Dahilan mo o di kaya ayaw mo lang talaga akong ihatid? Gusto ko, sabi ng walang tigil sa pagtangong si Daryl. Nagmamadali siyang nagbihis at sumakay sa kanyang electric bike para ihatid si Lily sa opisina neto.
Naglalagablab ang galit ni Lily sa mga sandaling ito dahil sa kakulangan sa pondo ng kanilang kumpanya at sa pangangailangan neto ng 5 milyon para muling makabangon. Pero hindi pa siya nakakahanap ng investor na magbibigay ng ganitong kalaking halaga sa kanila, kaya nahaharap na sa pagkalugi ang kanilang kumpanya. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ng mga shareholders ang kumpanya at bilang general manager, kinakailangan niyang dumalo sa meeting na ito. Noong paglabas niya lang para pumasok, naalala na ipinahiram niya pala ang kanyang sasakyan kay Jade, kaya wala na siyang nagawa kundi magpahatid kay Daryl sa trabaho.